Malakas ang ulan at si Paulo ay mabagal na naglakad sa bangketa. Ang kanyang backpack ay nakasabit sa isang balikat at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa edad na 23, pinagsasabay niya ang pag-aaral ng abogasya, isang part-time na trabaho at ang bundok na utang na iniwan ng kanyang yumaong ama. Pakiramdam niya ay palit ng palit ang mundo sa kanya araw-araw. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa na nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Paulo Abad is speaking. Isang mahinahon at may otoridad na boses ang tumugon. Mr. Abad, this is Adele Santos. Gusto kitang makausap. May kinalaman ito sa iyong pinansyal na sitwasyon. Napakunot noo si Paulo. Pasensya na. Sino po sila? Paano niyo nalaman ang tungkol sa... Alam ko. Magkita tayo sa restaurant na ipapasa ko. 7 p.m. Mahalaga ito. Natapos ang tawag bago pa man siya makatanggi. Nalilito pero naiintriga. Kaya't nagtungo siya sa mamahaling restaurant. Lalong lumakas ang ulan pagdating niya at hindi halos nakatulong ang kanyang jacket sa pagpapanatili niyang tuyo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mainit na liwanag ng ilaw at ang nakakaakit na halimuyak ng sariwang kape. Sa isang sulok, nakaupo si Adele, isang kahangahangang babae na may kulay abo na buhok, nakaayos at nakasuot ng isang eleganteng kasuotan na nagpapakita na siya'y mayaman. Paulo, bati ni Adele habang tinuturo ang upuan sa harap niya. Kalma pero may otoridad ang kanyang tono. Saglit na nag-alinlangan ang binata bago umupo sa tapat nito. Ma'am Adele, tungkol saan po ito? Diretso sa punto. Maganda. Sagot nito habang marahang humihigop ng tsaa. Paulo, alam ko ang tungkol sa iyong mga utang. Ang iniwan ng iyong ama. Alam kong hirap ka ng makaraos at nandito ako para mag-alok ng solusyon. Kumunot ang noo ni Paulo. Ano po yun? Ibinaba ni Adele ang kanyang tasa at tumitig ng diretso sa kanya gamit ang matatalim na titig. Pakasalan mo ko. Napakurap si Paulo. Siguradong mali ang kanyang narinig. Pasensya na po. Ano nga po ulit? Narinig mo ko. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Isa tong kasunduan sa negosyo. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. Sisiguraduhin kong maganda ang iyong kinabukasan. At kapalit nun, magiging asawa kita. Napatawa si Paulo, hindi makapaniwala. Seryoso ho kayo? Bakit ako? Ni hindi niyo ako kilala. Bahagyang yumuko si Adele. Ang titig niya'y matalim at tiyak. Exactly. Bata ka pa. Walang pananagutan. At desperado. Hindi ko kailangan ng pag-ibig, Paulo. Ang kailangan ko ay kasama. Isang taong magdadala ng aking pangalan, mangangalaga ng aking ari-arian, at wala ng iba pa. Isipin mo ito bilang isang kontrata. Umiling ang binata, naguguluhan. Kalokohan ito, at anong makukuha niyo rito? Sa unang pagkakataon, lumambot ang ekspresyon ni Adele. Ginugol ko ang buong buhay ko ng mag-isa, Paulo. Wala akong anak, at wala na akong pamilya. Gusto ko ng kasama, kahit sa mata lang ng iba. At gusto kong mapanatili ang kontrol sa aking ari-arian. Ang isang asawa ay makakatulong para mapagtibay yon. Biglang tumayo si Paulo. Hindi ko kaya. Kailangan kong pag-isipan. Siyempre, pero wag masyadong matagal. Hindi habang buhay na nakabukas ang alok na to. Malamig na sagot ni Adele. Naglakad si Paulo na tila wala sa sarili habang tuluyang nababasa ng ulan ang kanyang damit. Kinagabihan, nakaupo siya sa kusina kasama ang kanyang ina na ang maputlang mukha ay bakas ng pag-aalala. Naubos na nila ang kanilang ipon sa pagpapagamot nito at ang matrikula ng kanyang nakababatang kapatid ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa kanila. Paulo, anak, mahinang tawag ng kanyang ina matapos niyang ipaliwanag ang alok ni Adele. Alam kong hindi ito katanggap-tanggap, pero kung handa siyang tumulong, baka dapat mong pag-isipan. Tumingin si Paulo sa kanyang mga kamay. Pinipili timbangin ang kanyang dangal at desperasyon. Gusto niyong pakasalan ko ang isang babaeng hindi ko mahal para lang malutas ang mga problema natin? Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ang sarili mo. Na iligtas tayo. Sagot ng kanyang ina, nanginginig ang boses. Kinabukasan, bumalik si Paulo sa restaurant na pag-aari ng matanda. Naroon si Adele, kalmado,
at walang bahid ng pag-alinlangan tulad ng dati. Nakapagdesisyon ka na? Tanong niya, hindi man lang tumingin mula sa kanyang tablet. Huminga ng malalim ang binata. Gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Adele at ibinaba ang kanyang tablet. Mabuti, aayusin agad ang lahat ng mga papeles. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo si Paulo sa isang maliit na hukuman, nakasuot ng suit na ibinigay ni Adele. Tahimik ang seremonya. Tanging abogado ni Adele at isang notaryo lamang ang mga saksi. Habang nagpapalitan sila ng panata, hindi maalis ni Paulo ang bigat sa kanyang dibdib. Nang ideklara sila bilang mag-asawa, lumingon sa kanya si Adele. May ngiti sa labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Welcome to your new life, Mr. Abad. Habang palabas sila ng hukuman, muling bumuhos ang ulan. Tumingin si Paulo sa kanyang refleksyon sa isang munting lawang tubig sa kalsada at nagtanong sa isip niya, nailigtas ko ba ang aking pamilya o ipinagbili ko ang aking kaluluwa? Habang umaandar ang kanyang sinasakyan taxi sa mahabang daanan ng ari-arian ni Adele, unti-unting bumukas ang malaking tarangkahan. Sa harapan niya, nakatayo ang isang napakalaking mansyon, isang tahanang maihahalin tulad sa isang museo. Ang matatayog nitong haligi at malinis na batong harapan ay nagpapakita ng isang kayamanang minanapa sa henerasyon. Ngunit ang madilim at tahimik nitong mga bintana ay parang walang buhay. Bumaba si Paulo, hawak ang kanyang maleta. Pakiramdam niya'y isa siyang bisita sa panaginip ng iba o marahil ay isang bangungot. Sinalubong siya ni Adele, kasing pino at formal pa rin gaya ng dati. Welcome, Mr. Abad. Bati niya at ang formal na pagtawag ay nagdulot ng bahagyang panginginig sa likod ni Paulo. Umaasa akong magugustuhan mo ang lahat. 7:00 ang hapunan. Tumangulang si Paulo, tahimik na sumunod sa isang kasambahay na naghatid sa kanyang kwarto. Napakagarbo nito. May malawak na kama, antigong kasangkapan, at malalaking bintanang tanaw ang maingat na inayos na hardin. Ngunit sa kabila ng karangyaan nito, may kung anong lamig sa silid. Tila hindi ito kailanman nadama ang init ng presensya ng isang tao. Kinagabihan, nanatili siyang matigas ang kilos habang nakaupo sa mahabang hapagkainan. Si Adele ay nasa kabilang dulo. Walang kapintasan sa kanyang silk na blouse at perlas. Ang pagkain ay marangya. Inihanda ng isang chef na hindi pa niya nakikita at inihatid ng mga tauhang gumagalaw na parang anino. Tahimik, walang ingay, parang hindi umiiral. Umaasa akong nakakapag-adjust ka na, sabi ni Adele habang hinihiwa ang kanyang fillet ng may eksaktong pagkakapino. Iba to, napakalaki ng lugar na to. Pakiramdam ko, maliligaw ako. Sagot niya ng may pag-aalinlangan at ngumisi naman si Adele. Masanay ka man o hindi, pero nandito ka na. Napakunot ang noo ni Paulo sa kanyang prangkang sagot. Hindi mo gaanong nabanggit ang tungkol sa yumaong mong asawa. Sandaling natigil ang kutsilyo ni Adele sa kalagitnaan ng paghiwa. Dahan-dahan niyang idinampi ang isang panyo sa kanyang labi bago muling nagsalita. Businessman siya tulad ng iyong ama at nag-cross ang kanilang mga landas ng 1 o 2 beses. Biglang dumilim ang tono ng kanyang boses. Pero tulad ng alam mo, hindi lahat ng pagkikita ay nagtatapos ng maganda. Bumilis ang tibok ng puso ni Paulo. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Adele. Ang mga mata niya ay matalim. Sabihin na lang natin na may mga bagay na hindi natatapos ng basta-basta. Dinampot niya ang kanyang baso ng wine at uminom. Pero nakaraan na yon, malalaman mo rin kung bakit ikaw ang pinili ko. Nanatili sa isip ni Paulo ang kanyang mahiwagang mga salita. Nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad siya sa mahabang pasilyo ng mansyon. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang daing ng mga lumang sahig sa bawat hakbang niya. Napadaan siya sa ilang nakakandadong pinto. Ang mga tansong hawakan ng mga ito ay kumikinang sa malamlam na ilaw. Parang may ibinubulong ang bawat isa sa kanila. Mga lihim na hindi niya dapat malaman. Habang lumilipas ang mga araw, lalong hindi mapakali si Paulo. Iniiwasan siyang tingnan ng mga tauhan sa bahay.
At kapag akala nilang hindi siya nakikinig, mahihinang bulong lamang ang maririnig mula sa kanila. Minsan, may mga peraso ng usapan siyang nasasagap na nagpapagulo sa kanyang isip. Bakit siya? Alam ba niya? Hindi siya gumagawa ng desisyon na walang dahilan. Malalaman din niya, lagi namang ganon. Isang gabi, habang pabalik-balik siya sa loob ng malawak na aklatan, napansin niya ang mesa ni Adele. Nakakalat ang mga papel sa ibabaw nito. Ngunit isang bagay ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit at magandang susi. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. At ang masalimuot nitong disenyo ay may parang ibig sabihin. Mabilis na lumibot ang kanyang tingin sa silid. Wala ni isang tao. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang inaabot ang susi. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan. Malamig sa kanyang palad. Mabilis ding naglaro ang kanyang isipan. Para kaya ito sa isa sa mga nakakandadong pinto? Sumulyap siya sa madilim na pasilyo kung saan sumasayaw ang mga anino sa dingding. Habang bumibilis ang kanyang paghinga, marahan niyang isinilid ang susi sa kanyang bulsa. Nang gabing yon, habang nakahiga sa marangyang kama, nasa kabila ng ginhawa ay parang sumasakal sa kanya. Iniikot niya ang susi sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napakaraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isip. Ngunit may isang nangingibabaw sa lahat. Ano ang itinatago ni Adele? At higit sa lahat, bakit nga ba siya ang pinili nito? Ang mansyon ay balot ng katahimikan habang marahang naglakad si Paulo sa pasilyo. Parang mabigat na tingga ang susi sa kanyang bulsa. Ang malamig nitong bakal ay nakadikit sa kanyang hita. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa pintong napansin niya kanina. Ang marangyang hawakan nito ay bahagyang kumikinang sa liwanag ng buwan na dumadaloy sa mga bintana. Saglit siyang lumingon sa kanyang likuran bago ipinasok ang susi sa kandado. Isang mahina, ngunit malinaw na pag-click nito sa katahimikan ay nagdala ng kilabot sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sa kanyang harapan ay bumungad ang isang silid na tila natigil sa paglipas ng panahon. Napapalibutan ito ng maalikabok na kasangkapan at kupas na wallpaper. Sa isang mesa, may mga lumang litrato sa nangangalawang na mga pilak na frame, mga alaala ng masayang panahon. Naroon si Adele noong kabataan niya, isang lalaking marahil ay kanyang asawa, at isa pang magkaparehang hindi niya kilala. Subalit ang tambak ng mga papel sa mesa ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Marahan niyang binuklat ang mga ito at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Mga legal na dokumento, mga detalyeng naglalahad ng mga nabigong kasunduan sa negosyo ni Adele. Kasama rito ang isang liham na isinulat sa matulis at pahalang na sulat kamay. Matapang na inaakusahan ang ama ni Paulo ng pandaraya. Sinira mo ang lahat. Naiwan ang pamilya ko na walang-wala dahil sa iyong mga kasinungalingan. Napatigil ang kanyang paghinga nang mapansin niya ang huling pahina. Isang lisensya ng kasal. Naroon ang kanyang pangalan at pangalan ni Adele. Malinaw na nakaukit sa papel. At ang petsa ay ilang linggo bago ang kasal. Mas maaga kaysa sa kanyang nalalaman. Sa mesa, nakalatag ang isang lumang diary. Sandaling nag-alinlangan si Paulo bago ito buksan. Habang binabasa niya ang mga pahina, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Mga sulating isinulat mismo ni Adele. Isang maingat na binalak na plano ang isiniwalat sa mga pahina. Isang bitag upang maitali siya sa isang kasal na magpapaganap sa tunay niyang layunin, ang maghiganti. Kukunin ko ang lahat sa kanya, tulad ng ginawa ng kanyang ama sa akin. Gagawin ko siyang isang pyesa sa akin laro. Nanigas si Paulo, ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang lahat, biglang may kumalusko sa likuran niya. Isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Nag-e-enjoy ka ba? Agad siyang napalingon. Kita sa kanyang mukha ang kaba at pagkagulat. Adele, ako. Akala mo ba mahahanap mo ang mga sagot dito? Pumasok si Adele sa silid. Ang kanyang anino ay matalim na bumakat, laban sa malabong liwanag mula sa pasilyo. Curiosity killed the cat, Paulo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit mo talaga ako pinakasalan? Tungkol ba ito sa ama ko? Isa ba itong paghihiganti? Naging matalim ang tingin ni Adele.
Unti-unting nabasag ang kanyang karaniwang mahinahong anyo. Wala kang karapatang magtanong, Paulo. Gawin mo lang ang sinasabi ko at aalis ka sa kasal na ito ng maayos kaysa sa kung paano ka nagsimula. Hindi pa ba sapat yon para sa'yo? Napakuyom ang mga kamao ni Paulo. Sapat na? Niloko mo ko. Pinaglaruan mo ko. Hindi ito kasal. Isa itong bitag. Bahagyang umiti si Adele. Bitag, sabi mo? Siguro dapat nag-isip ka munang mabuti bago mo pinirmahan ang mga papeles na yon. Lumapit siya at ang boses niya ay may halong panunumbat. Akala mo matalino ka, Paulo? Pero isa ka lang din bulag tulad ng ama mo. Hindi mo nakikita ang pinsalang ginagawa mo. Hanggang huli na ang lahat. Tinitigan siya ni Paulo. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama ay muling dumagan sa kanya. Kung gano'n na lang ang galit mo sa kanya, bakit mo ako pinagdidiskitahan? Wala akong kinalaman sa ginawa niya sa pamilya mo. Matagal siyang tinitigan ni Adele. Ngunit sa huli ay tumalikod siya. Wala ka sa tamang lugar, Paulo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. At sa ganoong paraan, iniwan niya ang silid. Unti-unting nawawala ang kanyang mga yabag sa katahimikan ng pasilyo. Malalim na ang gabi. Nakahiga si Paulo sa kama. Ngunit hindi siya makatulog. Patuloy na bumabalik sa isipan niya ang mga sinabi ni Adele. Pati na rin ang mga dokumento at ang diary. Bakit siya nagpakahirap para lang maitali siya sa planong ito? Talaga bang paghihiganti lang ang dahilan? Naputo lang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Adele. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik na lumabas ng kwarto at lumapit sa silid nito. Ininikit niya ang tainga sa pinto. Siguraduhin mong kompleto na ang pagtatransfer. Hindi natin siya pwedeng hayaang umatras ngayon. Nauubusan na tayo ng oras. Mariing sabi ni Adele. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Nanlamig si Paulo. Ano man ang nangyayari, tila mas malalim ang pagkakasadlak niya rito kaysa sa inaakala niya. Naupo siya sa malawak na aklatan. Ang isip niya ay gulong-gulo, puno ng takot at pagkalito. Ang mga misteryosong salita ni Adele at ang nakatagong lihim sa nakakandadong silid ay nagpatibay ng isang katotohanan. Nalugmok na siya sa isang bagay na higit pa sa kanyang kontrol. Ang dating nakakahangang mansyon ay tila naging isang gintong bilangguan. Ang karangyaan nito'y nagtatago ng madilim na lihim. Nilapitan ni Paulo si Henry, ang tagapangasiwa ng mansyon. Isang taong laging kalmado. Waring nasaksihan na ang higit pa sa kanyang ipinapakita. Sir Henry, kailangan ko ng tulong. May mali rito. Tiningnan siya ng matandang lalaki. Mahigpit na magkakawit ang mga kamay sa likod. Saglit na nag-alinlangan ang matanda bago nagsalita. Inaasahan kong darating ang araw na lalapit ka sa akin. May alam ka, hindi ba? Tungkol kay Adele. Tungkol sa lahat ng ito. Hindi ikaw ang unang binata na nadala sa mundo ni Adele. Matalino siya, tuso, at walang inuurungan para makuha ang gusto niya. Ang payo ko lang, mag-ingat ka. Nanikip ang dibdib ni Paulo. Bakit nandito ka pa rin kung alam mo kaya niyang gawin ang lahat ng ito? Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Henry at saglit na sumilay ang pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi lahat sa amin ay may kalayaan lumayo. Hindi na nagsalita pa si Paulo. Ngunit sa loob niya, alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para makawala. Determinado, sinimulan niyang bumuo ng plano. Kinausap niya si Peter, isang matalik na kaibigan mula sa school, gamit ang dahilan ng simpleng pagkakumustahan. Peter, kunwari lang, may isang taong pumirma sa isang kontrata ng may pananakot o panlilinlang. May paraan ba para mapawalang bisa ito? Sumagot si Peter matapos ang ilang sandali. Hypothetically, oo. Pero nakadepende yan sa ebidensya. Bakit mo na itanong? May pinasok ka bang ganyan sitwasyon? Wala pre, project lang. Salamat. Sa mga sumunod na araw, maingat na sinaliksik ni Paulo ang opisina ni Adele tuwing wala ito. Umaasang makahanap ng sagot sa misteryosong pagkahumaling nito sa kanyang ama. Isang gabi, habang hinahalughog niya ang mesa, natagpuan niya ang isang sobre na nakapangalan sa kanyang ama. Mabilis niya itong binuksan at sa loob ng isang liham ay puno ng hinanakit na isinulat ni Adele. Dito, inakusahan niya ang ama ni Paulo ng panloloko at pandaraya na nagdulot ng pagkabankrupt ng kanyang pamilya at higit sa lahat ay ang pagkamatay ng kanyang asawa.
Iniwan mo kaming walang-wala. Hindi kinaya ng puso ng asawa ko ang matinding paghihirap. At dahil sa'yo, wala na siya. Sisiguraduhin kong magbabayad ang pamilya mo sa lahat ng ginawa mo. Nanlumo si Paulo habang binabasa ang liham. Ang mga kilos ni Adele ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng kayamanan, kundi paghihiganti na pinukaw ng mga taon ng sakit at galit. Maingat niyang ibinalik ang liham sa pinagtataguan nito. Hindi niya maaaring hayaan si Adele na gamitin siya bilang kasangkapan sa kanyang paghihiganti. Kinagabihan, sinimulan niyang pag-aralan ang posibleng mga ruta ng pagtakas mula sa mansyon. Ngunit, hindi basta-basta mapapaglaruan si Adele. Matalas ang kanyang pakiramdam. At ngayon, ramdam na nito ang pagkabalisa niya. Kinabukasan, nadatnan niya si Adele sa kusina. Ang malamig niyang presensya ay tumago sa katahimikan. Mukhang naging abalakan itong mga nakaraang araw. Napatigil si Paulo. Ang kutsara niya ay kalahati pa lang ang nasa kanyang bibig. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Huwag mo akong lokohin, Paulo. Kung iniisip mong malalampasan mo ko, nagkakamali ka. Mas matitinik na kalaban na ang nakaharap ko kaysa sayo. Napalunok si Paulo. Pilit pinapanatili ang panatag na boses. Hindi ko alam kung anong inaakusa mo sa akin. Pero wala akong ginagawang masama. Lumapit si Adele. Kung pagtataksilan mo ko, pagsisisihan mo yan. Tandaan mo. Pagkatapos ay iniwan niya ang silid. Iniwan si Paulo na nangangapa sa matinding realisasyon. Ang pagtakas ay maaaring mas mapanganib kaysa sa pananatili. Ngunit ang manatili ay nangangahulugang isusuko niya ang kanyang baluktot na mga plano ni Adele. Isang kapalarang hindi niya kailanman matatanggap. Sa kanyang kwarto, naglalakad-lakad siya nang hindi mapakali. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay parang isang pabigat na nakadagan sa kanyang mga balikat. Kakaalis lang ng investigador na lihim niyang inupahan at ang ibinalita nito ay isang mapait na katotohanan. Totoo ang lahat ng paratang ni Adele. Ang yumaong asawa nito, si Harold, ay niloko ng ama ni Paulo sa isang mapanlinlang na kasunduan sa real estate na nagtanggal sa pamilya ni Adele ng buong yaman. At ang pagpanaw ni Harold mula sa isang atake sa puso matapos ang trahedya ang naging huling dagok, dahilan upang si Adele ay mapuno ng hinanakit at bumuo ng isang matinding paghihiganti. Ang alok ni Adele na pakasalan si Paulo ay hindi lang isang maingat na binalak na hakbang upang maghiganti, kundi isa ring paraan upang pahirapan ang kanyang pamilya kahit mula sa libingan. Napakuyom ang mga kamao ni Paulo habang dumadaloy ang galit sa kanyang katawan. Paano niya naisipang sisihin siya sa kasalanan ng kanyang ama? Ngunit kahit gaano niya kinamuhian ang mga ginawa ni Adele, hindi niya maikakaila ang sakit na nagtulak sa kanya para gawin ang lahat ng iyon. Kinagabihan, palihim na nakipagkita si Paulo sa kaibigan niya si Peter. Sa tulong nito, inipon nila ang mga ebidensyang nakalap mula sa opisina ni Adele at sa mga natuklasan ng investigador. Kabilang sa mga dokumento, ang pagkakasangkot ni Adele sa mga kasalukuyang transaksyon sa negosyo na halos lumalabag sa batas, mga kahinahinalang pakikipagsosyo at peking ulat na nilikha upang muling buuin ang kanyang imperyo, anuman ang maging kapalit. Paulo, sapat na ito para pabagsakin siya. Pero kailangan mo mag-ingat. Kapag nalaman niyang sinusundan mo siya, walang makakapagsabi kung ano ang maaari niyang gawin. Babala ni Peter. Sobra na ang pinsalang nagawa niya. Panahon na para wakasan ito. Mariing tugon niya sa kaibigan. Nang sumunod na araw, naghihintay si Paulo sa marangyang salas. Mahigpit na nakatago ang mga ebidensya sa kanyang bag. Nang pumasok si Adele, nanatili pa rin ang kanyang malamig na kumpiyansa. Tumayo si Paulo para harapin siya. Kailangan nating mag-usap. Tumaas ang kilay ni Adele at malamig ang tono ng kanyang boses. Ganoon ba? Ano naman kaya ang napaka-importante? Mariin ang tinig ni Paulo habang inilalabas ang mga dokumento. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa ama ko, tungkol kay Harold, at tungkol sa mga ginagawa mo para muling buuin ang kayamanan mo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng bahid ng pag-alinlangan sa malamig na panlabas na anyo ni Adele. Saglit na lumipad ang tingin niya sa mga papel na hawak ni Paulo. Nag-iimbestiga ka na naman, hindi ba?
Naiintindihan mo ba talaga kung anong ginawa ng ama mo sa pamilya ko? Naiintindihan kong nagkasala siya sa'yo. Pero paano naman ang mga taong nasaktan mo? Paano naman ako? Wala akong ginawang masama para pagbayaran ito. At sa tingin mo, ang pamilya ko naman ang dapat mawala ng lahat? Na ang asawa ko ay dapat mamatay sa sobrang stress at dalamhati? Habang ang ama mo ay namuhay ng matiwasay? Huwag mong banggitin sa akin ang tungkol sa hustisya, Paulo. Nanginig ang mga kamay ni Paulo habang itinataas ang mga ebidensya. Adele, hindi maibabalik ng paghihiganti ang nakaraan at hindi nito mababago ang nangyari. Inilaan mo ang buong buhay mo sa galit na ito. Nasaktan mo ang mga walang kasalanan. Winasak mo ang buhay ng iba. Kailan ito matatapos? Bahagyang bumagsak ang mga balikat ni Adele. At sa isang saglit, inakala ni Paulo na may nakita siyang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Mahinang nagsalita si Adele. Alam mo, pinaalala mo sa akin si Harold. Parehong ugali. Parehong matigas ang ulo. Hindi ko inakala na makakaramdam ako ng kahit ano para sa'yo. Pero heto tayo. Kung totoo ang nararamdaman mong yan, itigil mo na to bago mahuli ang lahat. Ngunit bago pa makasagot si Adele, mga tunog ng gulong na dumudurog sa graba ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ilang sandali pa, pumasok ang mga nakasuot ng uniformeng pulis. Kasunod si Peter. Mrs. Adele Valencia, may dala kaming warrant para sa'yo. Inaakusahan ka ng pandaraya at pakikipagsabuatan sa iligal na gawain. Nanigas ang mukha ni Adele habang tumingin siya mula sa mga opisyal patungo kay Paulo. Ikaw ang tumawag sa kanila. Wala akong ibang pagpipilian. Mariing sabi ni Paulo habang inilalayo ng mga opisyal si Adele. At bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Paulo, muli siyang lumingon at tinitigan ang lalaki. Maaaring iniisip mong nanalo ka, pero hindi madaling burahin ang paghihiganti. Mag-ingat ka, baka ikaw naman ang lamunin nito. Pinanood lang siya ni Paulo at magkahalong ginhawa at lungkot ang bumalot sa kanya. Naibunyag na niya ang katotohanan na protektahan ang sarili. Ngunit nanatili sa kanyang isipan ang huling babala ni Adele. Tama ba siya? Kailan nga ba tuluyang maglalaho ang anino ng kanilang nakaraan? Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Hudyat ng pagtatapos ng paglilitis ni Adele. Tahimik na nakaupo si Paulo sa pinakalikod. Pinagmamasdan ng babaeng minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Ang dating makapangyarihan si Adele, ngayon humaharap sa mga paglilitis ng kanyang mga ginawa. Sa kabila ng lahat, ang testimonya ni Paulo ang nakatulong upang mabawasan ang hatol ni Adele. Hindi niya iyon ginawa dahil sa awa, kundi dahil naunawaan niya ang masalimuot na kwento na pinagdaanan nilang dalawa. Saglit na lumingon si Adele mula sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala na roon ang malamig at mapanuring titig na dati niyang taglay. Sa halip, bahagya siyang tumango, isang halos hindi halatang pagsisisi. Ilang araw ang lumipas nang ipatawag si Paulo sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang dating grandeng mansyon na nagbigay sa kanya ng takot at pag-iisa, ngayon ay tila wala ng buhay. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagsasara ng isang kabanata. Karapat-dapat si Harold sa hustisya, pero naligaw ako ng landas at nakalimutan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Ipinakita mo sa akin ang isang bagay na akala ko'y matagal ko nang nalimutan. Ang kakayahang magpatuloy. Ang mansyong ito ay hindi na isang monumento ng aking sakit. Maaari itong maging higit pa. Gamitin mo ito ng maayos. Ipinagbili ni Paulo ang mansyon. Isang desisyong madaling gawin. Ang dating karangyaan nito ay isa lamang gininto ang hawla para sa kanya at kay Adele. Ginamit niyang malaking bahagi ng pera upang bayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Sa wakas, ay pinalaya ang kanyang ina mula sa anino ng mga pagkakamali ng kanyang ama. Ang natitira naman ay inilaan niya upang magtatag ng isang scholarship fund sa pangalan ni Harold. Isang paraan upang parangalan ang tao kahit hindi sinasadya ay naging biktima ng alitan ng dalawang pamilya. Ang pagbabalik ni Paulo sa pag-aaral ay parang isang pagbabalik sa tahanan.
Ngunit sa pagkakataong ito, mas determinado siyang gamitin ang kanyang edukasyon para sa kabutihan. Habang nag-i-intern siya sa isang legal aid center, tumulong siya sa mga taong tulad ni Adele, naging biktima ng sistema at iniwang walang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Isang malamig na hapon, dumating ang isang liham para kay Paulo. Agad niyang nakilala ang sulat kamay. Umupo siya sa isang parke malapit sa universidad at marahang binuksan ang sobre. Liham mula kay Adele. Matagal kong pinag-isipan ang lahat. Sa loob ng maraming taon, naniniwala akong paghihiganti ang magpapagaling sa sugat na iniwan ng pagkamatay ni Harold. Pero ngayon, naunawaan kong ang paghihiganti ay isang bilangguan rin. Ang iyong kabutihan, sa kabila ng lahat ng aking pagkakamali, ay nagturo sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi tunay na lakas. Salamat sa pagiging mas mabuti kaysa sa mundong nakapaligid sa iyo. Salamat sa pagpapakita sa akin na kaya natin putulin ang mga siklong minana natin mula sa nakaraan. Naway, matagpuan mo ang kaligayahang hindi mo kailanman natamo. Matagal na nakatitig si Paulo sa liham. Hinahayaan ang bawat salita na lumubog sa kanyang isipan. Pagkatapos, maingat niyang tiniklop ito at inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Isang taon matapos makulong ni Adele, tumayo si Paulo sa harap ng isang pangkat ng mga scholar. Sa isang maliit na seremonya, mataas ang kanyang tinig at puno ng paninindigan. Ang pondong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong maaaring nalimutan na ng lipunan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong simula, tungkol sa pagbabagong buhay, at sa paglikha ng layunin mula sa sakit ng nakaraan. Matapos ang seremonya, saglit siyang naupo mag-isa. Pinagninilayan ang mga pangyayari sa nagdaang taon. Napakaraming nagbago. Ang kanyang landas ay tuluyang nag-iba. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa tamang direksyon na siya. Habang lumalayo si Paulo mula sa seremonya, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingala siya sa maliwanag na langit. Dama ang unti-unting pag-angat ng bigat ng nakaraan. Nanatili sa kanyang bulsa ang liham ni Adele. Isang tahimik na paalala ng mahahalagang aral na natutunan nila tungkol sa pagtubos ng kasalanan, hustisya, at sa makapangyarihang pagbabago na dulot ng pagpapatawad. Ipinapaalala sa atin ang kwento ni Paulo na kahit sa gitna ng pagtataksil at pagsubok, ang ating mga pinipiling gawin ay maaaring humantong sa pagaling at bagong simula.